Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso, quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamot-tama. Alo pag-wine na nagana, lamang tamamot-taba. Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot.
Maray na hapon, Bicolandia! Diyos maray na hapon sa gabos na nagdadangog kang programa niya atong niya ng hapon. Ayan, as promised, ini po ang Lifestyle Digital Magazine Show. Nagdilang po yan sa ABN ITV. Kaibahan po nindo si Rick Chanes. At taud-taud lang po, iahatid ta ang pag-uuro ng tango niya ng hapon. Diyos maray na hapon po sa mga nagdadangog. Sir G. Alejandro, ang General Manager kang Alejandro Broadcasting. Ma'am Maricel Latour. Yan po ang Depot Manager, Daraga Depot Manager. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kailangan ng bawat isa sa atin ang motibasyon o ang lakas na nagtutulak sa atin na magpatuloy. Kasama ko ngayon ang ating guest. Of course, he is also my mentor at maya-maya ikikwento niya kung bakit mentor ko din siya. Walang iba po kundi si Sir Macol Bolaños. Sir Macol, magandang hapon po sa iyo. Yeah, magandang hapon sa iyo, Sir Rick, at sa lahat ng bumubuo ng ABN and itong programa mo na Lifestyle Digital Magazine Show. Napakaganda ng titulo, Lifestyle na nakaangkla sa digital world na parang magazine, iba ang mga marutong hayang programa. Maraming salamat sa iyong pag-imbita dito sa iyong show, sa unang-unang araw ng iyong programa. Ako po si Macol Bolaños, taga rito po ako sa Buraguis, Legazpi City. Yes, thank you Sir Macol. Sir Macol, wag na po nating patatagalin ang discussion natin ngayon. Ito po ay tungkol sa motibasyon. Kailangan talaga natin ito sa pang-araw-araw natin. Diba? So para sa iyo, Sir Macol, ano po bang ibig sabihin ng motibasyon? Motivation, motivasyon, yan, medyo malawak na konsepto o ideya na binubuo yan ng dalawang major group. Para bagang yung sa loob at sa labas ng pagkatao. Meron tayong mga motivation na nagmumula mismo sa ating sarili, tulad ng mga pinapangarap natin, mga plano natin, mga gusto nating gawin. Ayan yung mga tinatawag yun na intrinsic o sa loob lang ng ating katawan nagmumula. Meron namang mga extrinsic motivation. Tulad ng imbitasyon mo sa akin, hindi ko ito plano, hindi ko ito goal. Na-invite mo ako na mapunta dito. So, yun ang isang batayan. Bakit ba ako pumunta? Ano ba ang motivation ko? So, yun ang motivation. From outside, na nag-imbita, nag-challenge kung sa mga challenges. Ang iba naman, minsan problema. Ang iba, trabaho. Ang iba, promotion, award, achievement, or whatever. There are different kinds of motivation. Marami mga teorya about that. So, yan, sige. So, kung anong detalye nating pag-uusapan, dito lang, tanong mo lang at pwede nating isa-isahin base dun sa aking alam. Okay, sir. So, eto po ba ano ang iyong personal na motibasyon kapag mahirap na ang mga bagay na nangyayari? Ay, yan, kung akong personal na pagtingin, ang aking laging naiisip dyan, ito ay dahil sa madaming pinagdaanan, kasama na ang mga napag-aralan, kasama ang experience sa trabaho, sa pamilya, kapamilya, kaibigan, mga iba-ibang anggulo ng buhay, pati sa iba pang mga learnings. Ang aking motivation pagka medyo mahirap na ang nasa harap mo, nasa paligid, ano naman yung ginagawa, ang nagiging motivasyon ko dyan ay ganito. Laging may positibo sa anumang klaseng negatibo na hinaharap mo. Ulitin ko lang, laging may positibo sa anumang negatibo na nangyayari sa buhay mo. Minsan, sa mga tao, mahirap hanapin itong positibo.
Sa mga taong tested na ng iba-ibang klaseng hirap, madaling hanapin yung positibo doon sa negatibo. Para lang mas maunawaan ito ng ating mga viewers at sa mga manunod pa later ng iyong programa, inihahalin tulad ko siya sa isang energy mula sa battery o kaya sa main grid. Dalawa lagi ang nagbibigay dyan ng enerhiya. Kung sa battery, merong positive, merong negative. Hindi mo mapapakinabangan ang isang battery kung positive lang ang nandyan, kung wala negative. Diba? Pag pinagbangga mo itong dalawa, hindi mo ito mapapakinabangan pagkos pa dito mag-cause ng pagkasira o pagkasunog. Ganyan din sa ating buhay. Parehan din sa main grid ng Aleco o ng NGCP, meron niyang live source. Meron din niyang ground. Kung live lang yan, hindi mo siya mapapakinabangan sa productive source ng energy. Kung negative or kaya ground lang yan, hindi mo rin mapapakinabangan para magawa yung gusto mo. So, kailangan meron itong dalawa. O kuminsan, hindi mo nakasaksak ang isang appliance mo na sinupply ng Daraga Depot, pero bakit sabihin pa, sira ito, nakasaksak naman. So, anong gagawin mo? Titingnan mo kung meron bang live source o merong negative. Kasi pag nahanap mo yon, malalaman mo ngayon kung bakit hindi umaandar o bakit umandar. So, ganyan sa akin. Pag motivation, kaya kahit anong klaseng problema yan, kahit anong challenge yan, lagi ko nang naiisip na meron yung positibo. Pero dahil tao tayo, may emotion, may psikolohiya na tinitingnan, mayroong social surrounding na aapektuhan yung ating behavior or ating response, yung ating galaw, kung paano tayo re-react. Dahil nga sa ganun mga nakapaligid. Pero pagka tested ka na at medyo mayroon ka ng wisdom sa maraming bagay, nahahandle mo ito na maayos. Okay, so pero pag ang motivation po ba is, for example, ang isang tao ay may pinagdadaanan, which is parang nasa negative ang motivation niya or walang nagmo-motivate sa kanya, it is possible ba, sir, na magkakaroon siya ng mga mental illness or something na talagang ikakahina ng kanyang inside and out na pansarili po, sir? Oo, teka muna, iba-iba ang pinagdadaanan, iba-ibang level, iba-ibang gravity, iba-iba ang impact sa mga tao. Gaano man ito kalalim, gaano man ito kaliit, lagi ang may epekto sa ating katawan. Lalo na kung nagbigay sa'yo ng kalungkutan, ng kahirapan, naapektuhan ng iyong emotion, ang automatic dyan na nasasakripisyo ang iyong hormones. Ang ating kasing hormones, ang ating behavior, yung ating mga ngiti, yung ating mga kalungkutan, pati yung ating galaw para ikaw ay feeling mo energized, naaapektuhan yan internally ng iba-ibang klaseng hormones. So pagka ikaw ay down, ikaw ay may pinagdadaanan, ang nangingibabaw dyan na hormones, yung tinatawag na cortisol. Itong cortisol hormones na ito, na generate sa pamamagitan ng state ng ating mind ay merong negatibong epekto sa katawan. Ang iba dyan, lungkot. Yung iba nagmumukmok. Yung iba, puro na lang negatibo ang naiisip dahil yung ibang hormones na dapat nagbabalansi tulad ng oxytocin, dopamine, serotonin, at iba pang mga hormones na yun ang nagbibigay sa atin ng drive or motivation para mag-achieve ng isang bagay, para gawin ang isang bagay, para maging happy. So, natatabunan siya ng mas maraming cortisol. So, itong cortisol na to, pagka-abundant sa ating katawan, ang nagiging problema yung ating kalusugan. Nanghihina ka, nagmumukmuk. Ang iba pagka nasobrahan nito, yung state of mind, nagbablanko hanggang gusto na nilang mawala sa mundong ito dahil puro na nga lang cloudy ang kanyang nai-imagine, ang naiisip. Yun. Okay po. So, time check. It's already 3:08 in the afternoon. ABNI TV would like to say thank you very much po. Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday Co, Mayor Ismael of the Legazpi City, and of course, Mayor Vic Perete of Daraga Albay. Maraming salamat, of course, Fudy Genzo,
Ayan, Daraga Home Depot, maraming salamat. And of course, EBNI TV, Sir G. Alianza, and of course, the General Manager of Daraga Home Depot, Mas Maricel Natur. Ayan, so, grabe talaga yung motivation. So, ang dami kong natutunay ngayong hapon kay Sir Macola. But then, sabi nga ni Sir Macol, iba-iba talaga pag yung pang personal or sa ibang tao, parang inside and out yung motivation na sinasabi ni Sir Macol. So, pagpatuloy natin, Sir, yung discussion. Bago yung hapon. Opo. Kung mga taong mababa ang motivation, feeling ng hihina, subukan niyo yung aking kape na binigay ni Sir Rico. Yes. I-energize ito. Yes. Ayan nga, sir, i-ano ko po. So, di ba pag may mga ganyan na feeling na may pinagdadaanan, tapos, syempre, kailangan din magpakonsulta sa doktor. Syempre, darating tayo doon sa point na yun pag mahina talaga katulad ng walang suporta sa family. So, sir, may mga, ano ba? May mga ano po ba na pwede nating i-take? May alam ka po ba na aside from the medical practitioners natin, na pwede nilang inumin for that? Ang una muna lang gawin, dun sa mga taong feeling negatibo ang mundo, dahil nangingibabaw ang cortisol hormones. Ang cortisol kasi, yan nga yung nagbibigay ng pagka-damage ng maraming parte ng ating katawan, pati ng ating brain. Pero ayon sa mga experts, kung ikaw ay feeling mo masyado kang stress, so lumalabas na maraming generation or production ng cortisol sa iyong katawan, ang gawin mo, huwag kang magmukmok. Huwag kang mag-isa. Yes. Kung gusto mo mag-isa, yung katawan mo, pagurin mo sa pamamagitan ng pag-exercise, mga gagawin sa loob ng bahay. Kung wala kang gagawin, maglakad ka ng maglakad. Tumakbo ka. O kung anong mabibigat o kaya medyo bagay na magpapawis sa'yo. Para yung cortisol na supply na dumadaloy sa yung dugo ay mawas out ito. Ma-convert sa energy upang sumarap ang iyong pakiramdam. So, yan ang isa sa pinaka-basic na alam ko para mabalansi mo ang iyong katawan. And, minsan, pag may pinagdadaanan ka, merong bagay na para gumaan ang pakiramdam mo, maghanap ka ng makakausap mo. Yes. Kung sa simula, pwede mong sabihin na ganito sa iyong makakausap. May mga gusto kong sabihin, pero pwede bang pakinggan mo lang ako? Huwag ka lang muna magtanong. Pakinggan mo lang ako na sasabihin ko. Kasi doon sa bagay na makikinig lang sa iyo ang isang tao, nada-download. Nada-download mo yung bigat ng pinagdadaanan mo. Kasi yung pagsasalita mo lang, paglalabas mo ng nararamdaman mo, ay nagbabawas yun na mabigat na pakiramdam. Lalo na kung ang nakikinig sa iyo na pinili mo ay kilala ka, friend, kapamilya na naiintindihan ang pagkatao mo. Dahil pag nakinig siya na may tinatawag na active listening, nakikinig, active, may sabihin, mayroon siya pinapakaramdam na simpatya, yung pag-care, na nakikipag-eye to eye sa'yo, nararamdaman mo yung nararamdaman kanya, naunawaan kanya, mas relieving yun para sa'yo. Kaya, mas makabubuti wag kang nag-iisa. Ngayon, kung siya tatanong mo, sir, na mga dapat iniinom, hindi ka basta iinom ng mga pharmaceutical products. Ibig sabihin, yung produkto na nabibili sa mga butika o sa mga tindahan na produce ng commercially sa field ng pharmaceutical. Bakit? Kailangan dyan maraming ganyan na kailangan mayroong mga medical professionals ang dispense. Correct. Pero kung gusto mong safe, doon ka sa mga herbal, like
kung ano mga gamot dyan, o mga dahon na nasa paligid mo, like malunggay. Napaka-powerful yan. It's a miracle tree. O kung meron kang sabaw ng niyog, araw-arawin mo yan. Maganda yun sa iyong katawan. Kung meron kang kape, pwede. Pero mas makabubuti, Arabica ang coffee mo dahil less ang caffeine. Pagka gusto mo naman premium at absolute ang quality, meron akong alam dyan. So, pwede natin yung pag-usapan. Plus, meron mga product tulad ng spirulina, marami ang source niyan. Itong spirulina, pagka kasi tinake mo ito na medyo depressed ka, ay matutulungan ito ang iyong katawan para isupplement niya yung mga kailangan mo minerals at vitamins, pati yung mga healthy fatty acids sa iyong katawan. Kung gusto mo naman ng premium quality na kasi siguro ka, I can recommend. Pero yun yung mga bagay ang pwede mong gawin. Okay. So, yun pala may mga ano. I mean, sir, kasi kanina, nabanggit ko kasi usually, pag ganitong may problema ang isang tao at nakukulangan siya ng motivation, parang kung ano na lang talaga. Actually, I have one friend na talagang way back na umiinom talaga siya kahit hindi recommended ng doktor. Actually, pinayuhan ko siya noon. Nung una, takot din naman siya sa akin magsabi kasi parang it seems na frustrated na siya tapos baka maging negative daw yung tingin ko dun sa sitwasyon niya. Pero sabi ko, sige, pagpatuloy mo yung pagkwento sa akin at saka in-advisean ko siya. And nagsabi siya sa akin na uminom talaga siya, sir, ng ano, kaya nabanggit ko yun talaga sa iyo kanina. At doon, talagang hindi siya nagising ng a day kasi marami daw yung ininom niya. Sabi ko, buti na lang hindi ka na paano. Diba? So, may mga ganun sa na konsepto. And aside from that, sir, dahil nga din sa kahirapan ng buhay, gusto ko ding itanong sa iyo, sir, na pwede ba ang pera maging tunay na motivation? Iba-iba eh. Pagka pera, iba-ibang anggulo yan. Kasi depende yan sa sitwasyon ng mga tao. Merong mga tao na kung sabihin nila halos mahiga na sila sa pera, pero hindi pa rin sila happy. So, iba-iba ang pagtingin. Ano? But generally, ang cash ay nagbibigay ng kasagutan sa maraming needs ng tao. Pero hindi absolute yan na pagka merong pera na ay happy ka na. Tulad ng mga ibang tao. Diba? Pag nagtatrabaho ka, nagsiseryoso ka sa trabaho, ang isa sa mga goal mo dyan ay magkaroon ka ng earnings or income. Kaya ka nagpupursige sa nag-aaral para tumaas ang iyong earning opportunity. Nag-aaral ka pa, college ka na, nag-masteral, nag-doctoral, meron kang gustong ma-achieve. Ang tawag dyan ni David McClelland na theory is achievement motivation theory. Gusto mo itong magawa kasi may gusto mo itong gawin kasi may gusto kang ma-achieve. Ang sa achievement na yan, meron kang nakukuhang pera. Pero not all na nakaka-receive ng malaking pera out of their hard work ay happy. Ang iba dyan, umaatras. Kasi ang mahalaga, yung peace of mind, yung iyong happiness. Pinaka-goal kasi ng isang tao ay magkaroon ka ng happiness. So, yung pera, malaking bagay. But not all the time, pwede ito. No? Na motivation. Lalo na, ang mga tao kasi din, may iba-ibang set of values. May iba-ibang culture within the family, community culture, or organizational culture. Ito mga bagay na ito, nakaka-apekto ito sa araw-araw mong ginagawa, araw-araw mong reaksyon sa bawat dumarating na sitwasyon sa buhay. So, gusto mo bang maging partikular? Anong partikular na anggulo dun sa pera? Kasi di ba pag sir, for example, may pera, parang that's one motivation na parang nawawala ang problema ng tao. Di ba? Kasi she or he can pay the bills, yung mga babayarin sa pang-araw-araw, sa pamamelengke, at kung ano pa mang gastusin sa bahay. So, that's parang namomotivate sila. Pero, in terms, sabi mo nga po, sir, hindi naman lahat pera yung nagmo-motivate sa tao.
Pero sir, kung ganun na ang pera is talagang ano yung tawag mo dun? May tawag po ba dun sa tao na ang motivation ay pera? May ganun bang term, sir? Curious lang po ako. Ganito na lang ang sagot ko sa iyo dyan. Gamitin natin ang teorya ni Abraham Maslow. Okay. So, hindi natin direktahin yon. Dito tayo sa teorya ni Abraham Maslow. Kabisado ito ng mga psychology students, o mga nagkaroon ng course ng psychology. Si Abraham Maslow, meron siyang isa sa motivation theory ito at hinati niya ito sa 6 o 7 kategorya. Ang pinaka number 1 daw na motivation mo sa buhay ng tao is biological. Biological. Ibig sabihin ng biological, yung pagkabuhay, basic needs. Halimbawa, food, water, house, ano pa, damit. So, kahit na may pera ka, kung may wala pa dito sa mga bagay na ito, hindi kumpleto ang motivation mo para sa survival or basic needs. No? Halimbawa, sa loob ng bahay, may asawa, mag-asawa. No? Mas laki ang sweldo ng asawa, ni lalaki or ni babae, kung sino nag-work, sino nag-stay sa bahay. Kahit na malaki ang pera dyan, pero kung yung basic need ay hindi nila napuprovide dahil tinitipid masyado yung pera, o kaya piniprevent ang isa na gawin ito kasi may iba siyang priority. So, yung motivation mo to be happy and to survive, apektado. Sa kaya, meron yung tinatawag kasi na hierarchy of needs. Yes. Sabi ni Abraham Maslow. Ang una dyan sa hierarchy na dapat nasasatisfy muna bago ang next ay yung biological needs like food, water, shelter, clothing. Pagka ito na-provide ng isang tao, susunod dyan ay security. Nasaan doon yung cash? No? Minsan, ang security, napoprovide yan pagka meron kang cash. No? Pero, pagka hindi pa nasatisfy ang biological aspect ng buhay mo, iniitsapwera mo ang security. Bawa, para lang pumasok ang pera, ganito. Tingnan mo ang isang farmer. Ang isang farmer na mayroong mga nyug dyan sa tapat ng bahay nila o sa kanilang farm, dahil kulang pa sila sa pera, kung kulang pa, may mga taong sobra na yan sa pera o sufficient, pero pagka may farmer na kulang pa sa pera, hindi niya titinan ang security na baka mahulog siya sa pag-akyat ng nyug. Kasi ang kailangan niya, masatisfy ang biological needs, makonvert sa pera yung kukuhanin niyang nyug para pambili dun sa pangangailangan niya. So, yung basic need, biological yon, first layer. Now, kung ang isang farmer, abundant na ang kanyang pera, ang supply, hindi na yan aakyat sa nyug. Kasi sasabihin niya, baka mahulog ako. Gamitin ko na lang yung pera ko, ibayad ko dun sa ibang nangangailangan na motivated to do that para magkapera. So, inawanan niya na ngayon yung first layer. Di ba? Yung biological needs. Ginamit niya ngayon yung pera niya para yung security niya na hindi siya delikado ay malampasan niya. So, pagka secured na siya, meron siyang pera, tinignan yung security, ang susunod niyan, socialization. Yung mga tao, hindi yan makikipag-socialize pagka ang kanyang basic needs ay hindi niya pa nasasatisfy. Kung hindi pa siya secured, hindi siya pupunta doon. So, yun yung second or third layer niyan. No? And take note, mga viewers, dun sa sinasabi kong basic needs na biological, sabi ni Abraham Maslow, kasama dyan ang sex. Sa mga mag-asawa, sa mga bagong kasal, sa mga 5 taon na, 10 taon na, kahit may pera yan, binibigay ang sweldo. Kunyari, buwan-buwan may 50,000 ka. Pero kung may asawa ka, 5 years pa lang kayong kasal, lalo na wala pa kayong anak, wala kayong sex life, immaterial sa kanya ang 50,000 a month na pera. So, tingnan mo ngayon yung pera. No?
So yan ang sabi sa teorya ni Abraham Maslow. Kaya pag inaral mo ang mga reklamo na may binubugbog na asawa, hinihiwalay na asawa, mga nakareport sa government record, pag inisa-isa mo yan, mauugat mo yan, related yan dun sa biological needs. That includes basic needs and sexual needs. So yun yung bago natin puntahan yung iba, na-imagine nyo po ba yung, nakikita mo sir, yung sinasabi ko na ang pera, nasaan ba doon, di ba? May iba-iba siyang gamit. Di ba? Socialization, pera gagamitin mo. Pero meron ka muna, sabi ni Abraham Maslow, meron ka munang hierarchy na sinusundan. Bago mo ito iiwanan, kailangan na satisfy mo itong level na to. O, di ba? So nandun ka na ngayon, sabihin natin sa lalampasan mo ang security, socialization. O, di ba? Meron ka na dyan na tinatawag din na actualization. Tulad itong ginagawa ko, dahil nalampasan ko ang mga bagay na yon, etong ginagawa ko, nagkukwento ako, I am doing this to actualize yung sinasabi ko para maipasa sa iba, mapakinabangan ng iba. Diba? So, yun. And self-esteem. Kasama dyan. Bago pala yun, yung self-esteem. Yung bang kampante ka. Ako, halimbawa ako, naabot ka dati, wala akong ganong self-esteem eh. Pero naabot ko yung ganong level, matapos ang pagdaanan ko napakadaming challenges sa buhay, maraming mga mahihirap, malungkot, nakakaiyak, at iba pa mga mapang-aping sitwasyon sa buhay. Pero nalampasan ko yun kasi nga, sabi ko, every time na may negative, hanapin mo yung positive. So natuto ako doon. Naging quick ang aking mind how to do that. So eto ngayon, meron akong self-esteem. So, ganyan ang sinasabi na dati hindi ko naunawaan, pero nung inaral ko yung sinasabi ni Abraham Maslow na hierarchy of needs, ganun pala yun. Okay. So, with that, sir, for that, na-experience mo na din po ba na yung total loss ng motivation base sa experience mo? Oo. Meron yan. In fact, nung ako'y bata pa, kini-question ko si Lord eh. Sabi ko, Lord, bakit ba puro hirap na lang ang pinagdadaanan ko? Bakit mo pa ako binuhay? Puro na lang emotional pain. Lagi na lang wala. Yung bang araw-araw kakakain na minsan ang ulam mo sugar? Lagyan mo lang ng nyug. Kung meron kang pipigay na nyug, lagyan mo ng sugar. Pag wala kang nyug, wala kang sugar, toyo, mantika lang, serve na. Yes. Yung kabataan ko, yung ganung hirap. Oh, imaginein mo yung, halimbawa, nag-aaral ako sa Rapo-Rapo, sa isla ng Rapo-Rapo ng high school. Iisang pantalon na kung saan pa nahingi. Labatindi from first year to fourth year high school. Isang pantalon lang yun, Sir Rick. Yun lang ang nagawa ko. Oh, yun ba ganung hirap na sitwasyon. So, meron kasi yan na mga reason bakit. Pag binalikan mo, inangkat mo ang aking sitwasyon, saan ba ako nagmula? Ano ba ang ginawa ng tatay ko noong mga panahon? Oh, bakit ganun yung result ng buhay ko? Ang bawat sitwasyon kasi ngayon, na makikita, mamamasdan, nararamdaman, kaugnay siya nung mga nakadaang dekada na ginawang desisyon ng mga taong konektado sa buhay natin. Pasimplihin natin. Isa kang tatay ngayon. Araw-araw ka uminom ng alak. Araw-araw ka nasa barkada. Wala kang pakialam sa pangailangan ng mga anak mo. 10 years from now, 20 years from now, ano aasahan mo sa anak mo? Ba? Sigurado ba ang kanyang pag-angat sa buhay kung ikay hihina na? Hindi ka na kasi siguro. Unless yung bata na yon na-challenge ng sitwasyon sa buhay niya. Kung mayroon siya makikitang models, dito sa naghirap na pamilya, itong ginawa nila, ito ang nagandang result. O eto, sa may ganitong opportunity, may pera, pero walang pakialam, ito ang nagandang result. So kung may mga taong ganyan na nakita nila, models na kung tinatawag ko dyan models, nakita niya ang difference, magkakaroon siya ngayon ng achievement motivation na ang basis yung ganun. Ano? Yung mga ganun, sir. Okay, so bago tayo sir magpatuloy, syempre shoutout muna tayo kay Ms. Leonor Diaz. Wow, Kape Arabica ba yan? Yes, ma'am, Kape Arabica 100%. Si Renzo Canyones din, si Mr. Raquetero. Oh, nakadoble daw siya ng inom niyan sir na iniinom mo. Ayan.
Hi Sir Rick, watching from Canada. Pa-shoutout naman. Hi Miss Nympha Chanes. Sa mga Canada followers natin dyan, maraming salamat. Nonilyn Bachelier. And of course, sa lahat ng Atomians, good afternoon sa inyong lahat. Kita nyo naman ang aking kasamang poging-pogi dito ngayon sa studio. Pinapogi ni Anthony Pragas. Ayan. Okay. So, maya-maya magbabalik tayo. Siyempre, time check, it's already 3:29 in the afternoon here sa ABN ITV. Would like to say thank you, Sir J. Alianza, the General Manager, and of course, Ma'am Marizel Natur, owner of Daraga Home Depot, Governor Noel Rizal, Vice Governor Diday Co, Mayor Isham Ismael of Legazpi City, and Mayor Vic Perete of Daraga Albay. Negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman. Lahat ng uso at makabuluhan, narito na sa isang programa. Lifestyle, lifestyle. Digital magazine ng bayan. Lifestyle, lifestyle. Yes, babalik tayo sa Lifestyle Digital Magazine Show. Kasama ko pa rin si Sir Macol Bolaños. Dami din palang napagdaanan ni Sir Ade. At grabe, napapabikol ako, Sir. Ang dami po din pala. Pero in terms of noon, Sir, nung buhay ngayon at comparing nung buhay nyo ngayon, nung buhay nyo dati at ngayon, parang pagdating sa motivation, mas parang ang sarap ng mga motivation ng mga panahon niyo, sir. Ano yung masarap? Kasi sarap ba ng kape ko? Hindi. Oo, kasi ang sarap ng kape mo. Kasi, di ba, Ano ibig sabihin sa masarap? kasi ngayon, sir, ibig sabihin, masarap katulad ng kape mo. Kasi, sir, noon, ang mga magulang noon, sir, sa mga panahon ninyo, di ba, yung talagang yung comfort din, at although marami din kayong pinagdaanan as individual, pero alam ko yung comfort at talagang yung mga parents noon, katulad ngayon kasi, sir, parang di ba digital eh. Ang mga bata ngayon exposed na talaga sa mga kung ano-anong gadgets. Iba pa rin ang sitwasyon. Oo. Hindi mo siya masasabi na good noon kaysa ngayon. Iba-iba yan. Depende sa sitwasyon. Unang-una, pwede mong tingnan dyan pagka ang isang mag-asawa nagkaroon ng early marriage, like 15 years old, 16 years old, nagsama na at nagka-baby, paano mo sila i-expect na they are responsible enough to face the challenges and responsibilities of being a parent? So, kung marami ngayon na ganyan pa rin, so parang pag walang support system ang gobyerno at ang family, ano ang aasahan mo? Parang tulad din nung nakaraang mga panahon. Ang kagandahan lang ngayon, mas advanced na ang health system at ang mga programa ng gobyerno. Pero sa akin, yung mga pinagdaanan ko noon, siguro, nagkataon lang talaga na na-challenge ako Sa akin, kung bakit ako ganito, di ba, ng mga una tayo nagkakilala, baka hindi ganun yung na-imagine mong pinagdaanan ko. Baka akala mo, well provided ako ng parents ko. No. 10 kapatid ko, ako bunso, ako lang nakapag-aral ng college. Imaginein mo yan. So, paano mo ngayon yun sasabihin na mataas ang motivation? Di ba? So, mahabang kwento yan. No? 10 kapatid ko, ako bunso, ako lang ang nakapag-aral ng college at nakapag-masteral. Imagine. Saan mo huhugutin yung sitwasyon? Bakit ganun? Nung ipinanganak ako ng nanay ko, ang nanay ko ay nasa edad ng 44. At ganun yung sitwasyon ng mga kapatid ko. Paano mo aasahan na yung nanay ko masusuportahan ako ng maging ganito? Yung tatay ko that time, 43. So nag-edad ako ng 20, 63, 64, 63 ng tatay ko. So, paano ko sa aasahan? Mahina farmer, carpenter. O, diba? Yun. Kaya yun yung mga ganung bagay.
Kaya, pagka ganito mga usapin, ako, highly motivated ako internally, intrinsic motivation, for the purpose that my goal is to help people realize that kung ano ang gusto mo sa buhay, hindi significant na hadlang ang sitwasyon mo sa pamilya o ng gobyerno. Ikaw pa rin. Parang natutunan ko noon na sa mga theories about management theory or systems theory na applicable yan ngayon maski sa ating mga ginagawa. Ang isang outcome daw o isang result ay combination yan ng human resource. Yung ikaw mismo, as a human, which is the most important resources in this world, ang tao. Pangalawa dyan, machine or system. Pag sinabi mo machine, materials like bond paper, typewriter, yung mga gamit mo sa bagay na para ma-convert mo into results. So, material, human resource. Ano pa? Kung meron kang motivation to do that. Kasi maski na meron kang machine, meron kang system tulad ng kinababalingan ko si Atomy, napakaganda ng system. Kahit na merong system na global, without your motivation, wala pa din. Without materials like ating mentor, si Sir Gerard, patuloy na nagme-mentor. It's a form of resources, material, resource, para tulungan ka na maintindihan para gawin. Ano pa? Opportunity. So, ang mga ito, combination ng human resource, ng machine or system or materials, ng opportunities, and motivation. Magkakaroon ka ng magandang results. O kaya pagka wala ka pa magandang result, may kulang ka dun sa mga inputs na yun. Kaya sa atin, mga kaibigan, hello kay Ma'am Leonora. By the way, hi kay Sir G and kay Ma'am Maricel. Personal ko na rin silang meet dito. Nakausap way back February 2023. Napunta ako dyan sa dance floor. Nila sa Mayaw. Hello Sir G and Ma'am Maricel. Di magaling ka din pala Hindi. Magaling ako manood ng ballroom. Motivated ako sa ganun. Pero yung time ko at saka doon pala time pa sa sinasabi ko mga outcomes. Anyway, nagsa-segue tayo, nababago ang takbo So yun, sana ba yun? Tanong mo Sir Rick. Ano ba yun? Yung natin, sir, ngayon, diba, ngayon, sino ba yung mga taong nagiging, yung motivation mo? Yung mga tao na nagmo-motivate sa'yo ngayon, sir? Sa anong aspeto? Katulad ng sa pang-personal. Sa personal na motivation, iba-iba pa rin yan iba-ibang klase ang motivation kasi. Yes. Ano gusto mong tumbukin? Pero gusto ko yung yung nagmo-motivate sa iyo yung personal mong buhay. Marami kasi sa personal na bagay. Katulad for example, syempre yung family mo, di ba? Very supportive yung si Ma'am, di ba? Very supportive sa iyo. So, pag ganyan ba sir na motivated ka ni Ma'am na parating pinapakita sa iyo emotionals, yung sinasabi niya, wala namang tinatago, everything kayong tinatago. Katulad niyan, syempre tumatanda na din tayo. So, yung panatag na din ba yung motivation mo? Or hindi din naaalis? Yung mga ginagawa ko ngayon sa buhay, sabihin natin na motivation, ito ay laging paghahanda ko dun sa panahon na physically hihina na ng katawan. Yes. Yung mind natin, kayang-kaya pa imaginein at i-command ang gustong gawin, pero hindi na ganun ka-responsive physically. So, yan yung tinitingnan kong anggulo. That's now my source of major motivation na gumawa ng mga bagay na ang ginagawa ko ngayon, yung action ko, ay magkakaroon ng result na later on, yung result na yon magpapagaan yung buhay ko. And pag ginawa ko yan, konektado dyan ang buong pamilya ko, pati yung susunod na henerasyon ng pamilya ko. Bakit ko ito ganun kataas ang akong motivation sa mga ganitong bagay? May connection yan sa panahon nung ako'y bata pa. Nung panahon kahit pambili ng sapatos, wala
O imaginein mo, sapatos ko limbawa, may jamboree, nandun ako sa jamboree, nandun sa gabi na may jamboree, di ba? May mga torch, may ganyan. Tapos biglang gagaan ang sa kabila mong paa. Bakit gumaan yung kabila kong paa? Tinignan ko na wala na pala yung swelas o kaya yung mismo ilalim ng sapatos ko. Ang imagine mo yung ganon. So may mga hugot yung pinagdaanan ko. Halimbawa, nung ako'y maging security guard, that was in anong taon ba yun? Maging security guard ako? 1992. Ay, dahil 1986. No? Wala akong mapambili ng damit kong pantaas. Wala akong damit na uniform na pambaba. Binigay ng aking first cousins na dati mga security guard, 2 tao. Yung isang kapatid, yung pangtaas, yung isa pang baba. So magkaiba ang kulay. Mas gamit yung kupas yung kanan, di ba? Pero gusto kong gumawa ng isang bagay para mag-earn. Wala akong sapatos. Brown ang sapatos. Bumili ng tintalangkin para gawing itim. Ay, napunta ako sa maraming Carabao Grass, umulan. Doon ako nag-duty. Pag uwi ko sa bahay, dahil pang 6 to 6 ako ng gabi, pag tingnan mo, brown itim yung sapatos ko. So yung mga ganung bagay. So yung mga yun na mga pinaghirapan ko, part yun ng mga ginagawa kong decision sa buhay na dapat maging maayos tayo. Walang dinadaya, walang inaapakan, walang pinagmamayabangan. Very supportive sa mga bagay-bagay na para sa kaayusan. Kasi, naging ganito ako sa status ko ng buhay. Yung ganitong status ko na happy ako. May resources na sapat naman para sa pang-araw-araw. Nakakapag-drive ako ng car kung saan kami pupunta. Very kampante sa bahay. Pero yun yung pinagdaanan kong mga bagay. So, bakit ako magagawa ng kalokohan? So, bakit ako gagawa na magpapabalik sa akin sa ganung sitwasyon? Kaya yung wife ko very supportive kasi nakita niya gaano ako ka-sincere. Yes. Nakita niya gaano ako ka-motivated na gumawa ng mga bagay para papakinabangan at pagandaan ng future. So kaya pati yung 2 naming anak, ngayon, hindi ko sila pinoproblema. Mas mababa ang hindi ganun kalaki ang aking pension as government employee dati. Pero hindi na sila umaasa dun sa pension ko. Tama. Di ba? So, pwede na yun na magliwaliw. Kami, asawa ko. Kahapon, punta kami sa park. Kaya nga. Di ba yung mga ganun? Katulad, gasolina lang. katulad sa sa end of the month, di ba? Liwaliwal ka na naman. Di ba? So, Sir Macol is really an inspiration talaga. And aside from that, talagang nakikita ko kung paano siya mag-motivate. Kahit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga nanonood, sinabi ko sa inyo kanina na si Sir Macol is one also of my mentor. So, Sir, kung usapin naman ng motivation, paano mo po ba hinahati ang motibasyon mula sa disiplina? Motivasyon sa yung motivation at discipline. Yung motivation kasi is, pwede mo kasi siyang sabihin na static. Yung motivation mo nandyan, parang gusto mo itong gawin, itong gusto mong gawin. Para ito i-actualize mo, doon papasok yung disiplina. Parang second layer siya. May motivation kang gawin. Halimbawa ito, gusto ko, marami akong nakukwentuhan about sa ginagawa akong anatomy. Pero you have to also insert that level ng discipline. Paano ba? Yung bang basta ko lang sila kukwentuhan na may kunting pandaraya. Yung bang ibuboost ko ang kanyang interest, tapos alam ko na para lang pabor sa akin. Diba? Yung sa akin, papasok na yung disiplina. Yes. Na ang maraming bagay sa buhay natin at sa mundo, malaking bagay ang disiplina. You know, in fact, sa ating society ngayon, based sa aking experience in the past, aking kabataan, sa experience sa pamilya, sa kapamilya, experience sa trabaho sa gobyerno, sa NGO, at sa sitwasyon natin ngayon sa government systems and politics. Alam mo, sa akin, kung ako ang tatanungin, ano ang dapat na gawin para sa ating sitwasyon sa Pilipinas? Kasama ang disiplina, pero ang one word or one phrase na gagawin ko is, kailangan mula sa bahay mismo o sa preschool, no, simulan ang
character building. No? Kung gusto natin ng sustainable na development at happiness sa buhay ng bawat pamilya ng gobyerno, magsimula sa basic character development mula doon sa preschool. Tutukan ng gobyerno yan, may programa, lahat ng LGU na consistent hanggang sa college. Bakit? Pag in-observe mo ngayon sa social media, pati ang ibang mga politiko o maraming politiko, ang kanilang mga ginagawa, mga decisions nila, nakaangkla yan. Ano bang klaseng karakter meron sila? So, ano pang ginawa ng gobyerno para tulungan ito? Ng bawat pamilya, ng community? Na wherein every behavior ng isang tao ay konektado doon sa sinasabi mong discipline, which is part ng character state ng isang tao. Pati yung motivations na yan na nakakagawa ng magandang resulta pagka yung character ay nabuo mo ng maayos. No? Ako yun yung tingin ko eh. Napakalaki ang disiplina para ang iyong motivation i-achieve mo. Yes, so importante din talaga na may disiplina, ano sir? Oo. Yes, check. Kailangan talaga may disiplina. And also, shout out muna tayo. Ayan, time check is already 3:45 in the afternoon. Nandito pa din kayo sa Lifestyle Digital Magazine Show. Kasama si Rick Chanes and of course, kasama ko po ang nag-iisang Sir Nicole Bolaños. Sa technical side, kasama ko si Sir Jonathan. Yan, yung mga nanonood po sa atin ngayon sa kanilang mga tahanan. Nagmerienda na ba kayo? Nako, sarap magkape. Naamoy ko ang kape ni Sir Nicole dito. Grabe. Mamaya, iinom tayo ng kape Arabica. Talaga namang yung kape Arabica is power, di ba? Si Renzo nga, nakadalawa na daw dyan. Yung ano pa sir, may gusto mo pang dadagan ko yung sabi mo motivation. Sige sir, sige po, sige. Sa ngayon, mas lalo akong motivated na i-share at i-empower ang mga tao dun sa nagiging transformation sa buhay ko. Mas malaking transformation ang nararamdaman ko. Nagugulat ako, halimbawa. Pumunta ako sa Rapo-Rapo noong 25 to 28. Yan yung birthday ko sa Poblacion Fiesta. Sa edad ko ngayong 60, yung kaklase ko, grabe nagulat. Bakit ganyan ang itsura mo? Punta ako sa Prieto Diaz, sa birthplace ng wife ko. Ngayon, actually, bisperas ngayon eh. Yes. Kaya lang umuwi kami kagabi dahil sa ibang mga importanteng concern. Kasama na yung guesting dyan eh. Dito sa... diba? Oo nga eh. So, yun. Bakit? Sabi nila, ba't iba ang tsura mo? May bago akong napabilangan na grupo, yung Albay Digital Radio Enthusiast. Few days pa lang. Nung usap-usap kami nag-share, sabi nila, bakit ganyan ang tsura ko? Ba't ganito body ko? Ba't ganyan kutis ko? Mas lalo pa ako motivated na ikwento sa inyo na, pwede ko bang banggitin? Sige po, sige sir. Gusto kong sabihin sa inyo, sa mga nanonood, na ang Atomy as a company, a global company na kung saan ako napunta dyan, ang number one mentor ko dyan, Sister Gerard, nagmulat ng aking mata. Kaya pala sir, well motivated ka, no? Siya ang nagmulat ng ano ko. Wow. Doon, one-on-one lang. Ilang taon kami nag-uusap araw-araw eh. Ngayon, pinapabuelo ko sa inyo naman. Pagkakailangan ka kami nag-uusap. yeah. No? Taon kami dalawa, consistent yan na nag-uusap. Ano? Pati sa ganitong programa. Now, ano yung pinaka-motivation na yan? Yung pagtanda ko, eto nakikita ko. May pension ako sa gobyerno, pero ang reality is, at sa lahat ng pensionado, o karamihan, hindi lahat, kasi may nasa military na hindi apektado. Halos lahat, sabihin natin, ng mga pensionado, habang lumilipas ang taon, ang dekada, bumababa ang value ng kanilang pension. Bakit? Pag tumaas ng grabe ang gasolina, tataas ang bilihin, apektado yung kanyang pension. Pero ang pinakamatindi ko motivation nung natutunan ko ang system ni Atomy na nasubukan ko ang niyang product,
Transform niya ang aking beauty na pumogi daw ako eh. Pinapogi daw ako ng mga product nito. In and out. Kung merong motivation na intrinsic and extrinsic, meron ding internal and external factor in me na na-transform at nabago. Wala pa akong any maintenance medicine. No? Ano yung motivation na yan? Habang tumatagal dito sa pag-share ko ng mga bagay-bagay about sa paggamit ko ng product ni Ate May, tumataas po ang earning potentials ko. Kung darating sa panahon babang mababa na ang halaga ng aking pensyon sa gobyerno, habang tumatagal, tumataas ang value ng earnings ko dito sa mga products na to. Bakit? Yung mga product niya, mga kaibigan, like toothpaste, toothbrush, kape, shampoo, conditioner, sabong panlaba, sabong panghugas, vitamins, minerals, calcium, vitamin C, at iba pa. Habang kinukonsumo ko po ito, nag-earn ako ng points na kung saan ang entitlement ko to earn mas tumataas. Habang kinukonsumo ko, nakaka-build ako ng confidence dun sa product. At habang kinukonsumo ko, na-share ko sa iba, dun sa na-share ko sa iba. Tulad sa grupo ni Sir Rick, lagi na rin silang consumer. At habang nangyayari yan, meron akong tinatawag na exponential growth. Pati yung aking earnings in time, exponential ang pagtaas. Yun ang pinakamataas kong motivation. Dahil pati aking mga anak, pati aking apo, at aking wife, ramdam namin ang aming mga health sa usaping lifestyle. Naging magandang lifestyle, pati aming mga kalusugan. Lahat po kami walang mga iniinom na pharmaceutically sourced medicines. Puro po kami mga anti products na napakamura, napakataas ng kalidad, at eto ay mababa o affordable ang price. Lalo tulad itong aking kinakapinahanda ni Sir Rick Arabica. Yes, ayan. Grabe yung inspiration. Grabe yung inspirasyon ni Sir sa atin yan, no? So, bakit ba yun na, kasi, syempre, pag motivated ka, mga bagay na well motivated ka, talaga namang kailangan mo talaga siyang i-share. Hindi pwedeng hindi natin yan i-share. No, shoutout muna tayo, of course, kay Norms Azuela. Norms, kumusta? And of course, Graciela Pabolenia Notario. Ayan. And of course, Nonilyn Gomez, magandang hapon sa inyo. Sa XPG, syempre, Jules. Yan, si Jules, si Miss Rachel, si Miss Camille, sa lahat-lahat na, si Sir Rodel. Yan, mga kasamahan ko din sa Team Busog. Ayan, sa ICC, BFF, ayan, yung mga taga-Ibalonians. Hello po sa inyo mga atis ko, ayan. Ate Karen, Ate Tess, and of course, Ate Gurley at yung iba pa dyan. Yan, best afternoon po sa inyong lahat. Ayan. Shoutout din kay Jules Amado Bilen. Hello, Jules. Magandang hapon sa'yo. Grabe talaga yung natututunan natin, ano? So, pag well-motivated talaga ang isang tao, pati disiplina, pag pinag-confine mo siya, talagang hindi ka mawawala. Talagang nandun. And of course, the guidance of our Almighty God, syempre. Sabi ni Ma'am Yunor, nagkakapila ako ng Atomic Cafe Arabica now. Ganda po pakinggan ang discussion niyo about motivation. Alam Ma'am Yunor, isa sa pinaka-motivated ito na kasama ko sa Atomic team. Yes, please follow, like, and share. Mga ka-ABN. Si Ma'am Norms Azuela, and hello, shout out daw, Sir Rick, and kay Ma'am Graciela Pabilonia Notorio. Narito na sa isang programa. Lifestyle, Digital Magazine ng Bayan. lifestyle, Impormasyon at inspirasyon kasama ang ABN-ITV at si Rick Tianes na inyong Bago tayo magpaalam sa ating Lifestyle Digital Magazine show,
Sir, last na katanungan ko po sa Sige. inyo. Ano po yung one piece lasting motivational advice to everyone na nanonood sa atin ngayon, sir? Every time na may na-encounter kang nahirapan ka, every time na akala mo bagsak na ang mundo mo, every time na akala mo inaapi ka o nadaya ka, tingnan mo lagi, meron niyang magandang dulot sa'yo, positibo. Kung hindi mo pa nakikita ngayon, triningin mo ang sarili mo, hanapin yan. Paano? Isa na lang sa halimbawa, nadaya ka ng iyong kaibigan. Brinikan ka ng iyong boyfriend or girlfriend. Frustrated ka. Grabing cortisol hormone ang effect niyan. Sipin mo, hanapin mo ngayon. Ano yung positibo dun sa bagay na yon? Paano mo hahanapin? Isang example. Baka yung boyfriend mo, kung sa boyfriend o girlfriend, ang mga pangyayaring ito ay tinitest ka lang. Yun ang pwede mo isipin. Pinapalakas ka lang. Ang isipin mo, meron ka laging mapupulot dyan na aral, mapupulot na eksperyensya, na later on, gagawin mo sa iyong gagamitin mo sa iyong mga desisyon. Kung dati ganito ang ginagawa sa iyong mga boyfriend mo, ng girlfriend mo, later on, pag nawala na kayo sa relasyon, meron kang panibago, yung lahat ng tutunan doon magagamit mo. Those are the positive things. Or isipin mo, baka later on, mabuti na lang, ngayon kayo nagka-break. Baka after 5 years pa, na sana nakapag-move kung panadayain ka rin lang naman pala. Yung mga ganun baga. Oh. At isa sa una mong gagawin, pagka nasa ganun ka ng sitwasyon, hanapin mo yung bad side niya. Break kayo, nasaktan ka. Masakit eh. Isa-isahin mo lahat ng pagkatao niyo, yung mga pinagdaanan niyo. Hanapin mo yung pinakapangit, ilista mo lahat. Yun ang balik-balikan mo. It will justify ng pangyayari bakit laging wala kayo. At hanapin mo ang mga positibo, bakit, ano ang maganda na kayo ay nag-break up. Yung sinasabi kong example, kahit nasa ibang nasama mo sa trabaho, sa negosyo, sa anumang mga engagement. Hindi madali, pero posible at magagawa. Yes, thank you, Sir Macol. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Thank you to Alejandro B. Alianza, General Manager of ABN, and of course, Ma'am Marizel Natur, CEO of Daraga Home Depot. Lalo na sa ating mga minamahal na sponsors sa ating screen. Thank you so much po sa inyong lahat. With our technical on board, Sir Jonathan, we're located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Digital magazine ang Sa inyo pong lahat na nanonood sa atin, maraming salamat. Abangan niyo ulit ang Lifestyle Digital Magazine Show. Ayan, thank you very much, Sir Macol Bolaños. Maraming salamat. You're truly an inspiration sa hapon na to. Maraming salamat, Sir Macol. Hanggang sa muli po, ito po si Rick Chanes sa Lifestyle Digital Magazine Show. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa pag-invite, Sir Rick, at sa mga nanood. Thank you po. Thank you, Sir Macol. Bye, everyone. bibigay sa'yo. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abay mahal